niyo po yung title pa lang po natin, activities. Kasi po natin pa naman po, sa mga school heads po, sa mga PPST, familiar na po kayo sa PPST. So sa mga AOs naman po ay very familiar na rin po sa initial evaluation ng mga documents. And for the welcome remarks po, we will call in Sir Jesse Chubari, Principal 3 of PCN and Legios. Sa ating pong minamahal na PSDS, PDA, sa ating mga kasamaang school heads, mga AOs, at mga head teachers at master teachers, magandang umaga po. Sa ngalan po ng Bible TV Jola Senior Memorial National High School, kayo po ay malugod namin tinatanggap para dito isagawa ang ating gaganaping HRLBSB Assessors Training para sa kagaganda ng ating pagpili ng ating mga aplikante para sa patas. Ano na, maganda, walang inigilingan sa niya, serbisyong totoo lamang na ang pagpapili dapat natin ay yung mga karapat-dapat. So, ang Pedro Tinidjola po ay laging bukas para sa ating lahat. Pero pagpasensya na po ninyo, ang kaya lang pong ibigay ng Pedro Tinidjola ay ang venue at ang unlimited na kape. Kung may katanungan pa po ang CR, nandiyan natatabunan ng kopi ng brown. Meron din po sa baba, kung talagang mahaba ang pila, meron po sa baba ang mga CRs. Okay, so thank you very much for coming po. And of course, I would like to give my gratitude to Sir Jess for accepting us here in Pedro Tinidjola's Memorial National High School. And of course, with our school heads here, Ma'am Marilos, Sir Mario, Sir Ray, Sir Vladimir, Sir Sean, and of course, our administrative officers, Sir Dominic, and the others, of course, our master teachers from secondary and elementary levels. Pleasant morning. So this is a very significant event for all of us, event or occasion or activity, no? Because we are going to choose or we are going to find out who are really our applicants to be appointed or to be hired. Ayan. To be hired. Mag-hire na tayo. Okay. So, balik po ang naging patakaran po kasi ay dapat daw ay lahat ng master teachers. Tama ba, Sir Jan? Lahat ng master teachers. Pero ang naging pag-uusap po namin ay kumbaga, hindi naman lahat ay nagpasa na ng papel, kundi ilan lang naman yun. Kaya, kumbaga, mag-select lang tayo ng grupo na kung saan ay kasama talaga sa ating grupo bilang mga assessors. Okay po? At kayo po yung mga napili. O, palakpakan ninyo ang yung mga sarili. Okay? Ayaw po malakpak yung marili. Okay, so all of us here are assessors. All of us here are assessors. Kaya tayo po yung mga uupo para mapili natin kung sino ba yung ating mga i-hire na mga aplikante. And aside from that, we are going to find out who will become a teacher 4, 5, 6, 7, and master teacher 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5. Okay, hanggang 5 lang tayo mga dala. Tama? Ang dadalhin? Hanggang master teacher 5. So, that is the new skill, the new career path that we are going to push through. Ang mga teachers natin ay sigurado mag-aayos ng mga papel.
Okay po. And the transition period is good for 3 years naman. Kaya lahat po talaga tayo ay uupo. Okay po? Okay ba mga AO at sa ating tatlong master teachers? Okay po, yan. And of course, with the help also of our school heads here, Sir Ray, Sir Mario, Ma'am Marilose, Sir Jan. Si Sir Jan kasi ang pinaka-ano natin sa elementary din. Tapos si Sir Jess sa secondary. Kaya talaga magsalulungan po tayo. Ano po? And alam ko na nag-i-inspire kayo with the presence of everyone. Inspirado naman tayo lahat kahit na ang dami-dami natin activities. Kasi may aral program pa tayo mamaya alas 9. Meron tayong virtual ng aral program. Mamaya alas 9. So siguro po, paano ba tayo may inspire na? Paano ba? Sarap-salabat na overlapping yung ating mga activities. Hindi na kailangan paano ba ang gagawin natin attendance sa lahat ng activities. Kagabi nga po ay kahapon, nag-start kami ng aming meeting mula umaga alas 8. After the pledge ceremony ay natapos kami ng alas 7:30 na lang gabi. Kaya nakauwi kami ay medyo gabi na. Dumating ako ay medyo gabi na. Ay, sige. Mamahili. So, yung bubuo ng subcommittee ng elementary for San Jose East and then sa secondary. Bubuo rin po tayo kasi after nitong sinabi ng Sir ASBS, gagawin muna natin evaluation yung mga ibinalik po. Kung matatandaan yung mga ibinalik, nagpasubmit po ng mga folder for Teacher 2, Teacher 3, and MP1. Ibinalik po ng Division Office para tayo na po ang mag-evaluate at ang deadline nga yan po ay nagpaasa na yung week. Kaya po lahat po tayo dito ay kasama. Nagkataon lang po kami, magaya po ako ay nakasama po doon. Pero sa katotohanan po lahat po tayo ay kasama po sa assessors ng San Jose. And then, may plano po ang Division Office na time will come, ang next ranking or pag mayroon po tayong evaluate ay baka sa mangyari po ay tayo mag-evaluate sa North, then yung ating mga applicants i-evaluate ng ibang district. So yun po ang pinaplano ng Division Office. Kaya talagang magkakaroon po tayo ng mga trabaho lalo pag bukso na po yung applicants sa Teacher 4, 5, 6, 7, and MP3, 4, and 5. So ito po yung presentation na nag-discuss po ay ang ating ASBS, the overview of the expanded career progression policy. Ito naman po ay sa ibang rating, sa PESPA po ito ay napasadaan na ni Yusek Willie. Dahil sa ibang pagkakataon po pag nagmamantong tayo ay na-discuss na rin po. Ngayon para maging familiar tayo since may mga bago po tayong mga kasama ay i-present po ulit natin itong overview of expanded career progression policy. Ito po yung ECP. Ano po? So kung maalala natin, itong Executive Order number 174, ito po ay pinirmahan ni President Duterte noong 2022. Then, nung napirmahan niya, may mga inilagay po doon ng mga activities, may mga programs, ay para ma-implement po yung mga programs, yung objectives nitong Executive Order number 174, inilabas po yung IRR nitong July 26, 2024. Ano po, na ang pumirma dito ay si Secretary Angara, yung ating PRC Chairperson, Civil Service Commission Chairperson, and the DPM Secretary. Kasi po, kakailanganin, di ba, nakapanood natin na talagang isa sa pagtutunan ng pansin ng DPM ay ito pong yung funding para sa dami kasi ng mga Teacher 3 natin, ang tagal-tagal ng Teacher 3, and then yung mga MP2 natin na matagal na at qualified ay para po maproduhan. Kaya nga, ang sabi ay within 2 to 3 years ay yung input implementation. Yung ating expanded career
progression system for public school teachers. Ito po yung pictures, no? The Executive Order number 174 authorizes the creation of additional teaching positions in the teaching career line. Sa teaching career line, may nadagdag na, ano po yung nadagdag? Teacher 4, 5, 6, and 7. And for master teacher, ay may nadagdag na master teacher 2, master teacher 3, 4, and 5. Mamaya po ay makita natin paano ipiliin itong mga additional na mga teaching position, paano sila po marireclass. And EO Executive number 174 provides sa school principal, yun pa din po, P1, P2, P3, P4. Ang alam ko nila ay may initiative po ang ating napasamahan pinamano sa PESPA na yung mapataas pa rin yung salary grade po ng ating mga school principals. Ano po? So yung EO number 174 provides redefined parameters in choosing between the established career options, specialized, classroom teaching, and school administration. So kagaya po niyan, ngayon po kasi mapapansin natin, kagaya po kami, from teacher 1, nag-empty na kami, then yung mga empty natin, yung mga empty natin ay pwede na P1 sa kami makakasa. Pero dito po sa executive order, makikita natin, pagdadaanan muna ng teacher 1 hanggang teacher 7, hanggang MP1, saka po siya mag-decide kung siya ay mag-P1 or mag-MP2. So nakalagay po dyan, teacher may only be allowed to choose between career path. Kailangan lapasan niya lahat siya ng 3, 4, 5, 6, 7, NT1. Saka siya, kakaliwa pa siya, for master teacher ko siya, or kakanan pa siya, kakanan siya for school principal 1, pero may mga pagdadaanan po proseso and then yung mga QCUS. Ano po? So another one, it attaches teacher progression promotion with the professional standards. PPST for teachers, ano po? Yung DepEd Order number 42/17, ano po? Makikita po natin yan mamaya na lahat ng ginagawa natin ay nakakarap po sa PPST for teachers and then PPSH for school head. Secondary, including senior high school. So, tingnan natin. So, ito po yung vision ng EO 174. Wala nang public school teacher ang magre-retire na teacher 1 na lamang. Sana nga po, ito po yung vision. Within 5 years, nakikita nilang picture ng DepEd. Kasi may mga teacher talaga doon na nag-retire siya ay teacher 1. Kasi ganito ganoon, ayaw yung aral, tinatamad na. So ito po yung isa sa vision. Another one, teachers' career paths will allow them to remain in the classroom while advancing in stature and compensation. Lalo na po yung mga mag-MP, imagine niyo yung MP5. Ang equivalent nun, pareho na kayo sa principal 4. Pag kayo po ay master teacher 5. Pero medyo marami talaga po ang kailangan na papel, pagdaan ng proseso. And rationalize career paths for teachers. Yun naman po. Kung siya ay mag-PP1 or diretso siya sa MP2. And uphold teacher quality standards through competency and merit-based promotion or reclass. So ito po yung related with noong 2011, nakita that most critical threats to teacher motivation in the Philippines are, ayan, yung masyadong marami namang load, few opportunities for career development, and then unclear and constant changes to institutional environment, few or no learning materials, and facilities. Yan po yung mga nakikita na threats sa ating
Ano po? Kaya nga po dito sa career progression, ano yung naging response? Ayan po, create more opportunities for promotion for qualified teachers. For measures to assess teacher performance. So, maya po yan ay babanggitin, papasadaan din ng PDA. And then, ang ating PPST po ay may ilang domains po. 7 domains, ilang strands. Ilan po yung strands ng PPST? 37. Ilan pong indicators? 37 din. Ano po? Dahil po ay may isa-isa natin. So, nandiyan po, makikita natin yung Central to the K-12 reform, the importance of teachers of knowing their content and knowing how to fix it. Kaya nga, ang dami pong dito po sa mga indicators natin, napaka-importante po ito. Dapat po talaga yung makabisado lagi ng mga teachers, yung content, kung paano nila yung ituturo. Kasi sa pre-service curriculum, naka-integrate na po dyan, naka-accord na po sa kanilang curriculum ito. PPST, then doon sa ating teacher entry requirements sa LET natin, yan din po, karamihan sa mga nasa exam, ano po, then sa recruitment and hiring, lalo na po yung sa ating pag may na tayo, na hire na teacher 1, mag-undergo po sila na, ano nga po yung ginagawa sa mga newly hired, mag-undergo sila ng sa 3 taon po yung halos, ng IPBT, ano po yun? Ano nga yung IPBT? Induction program for beginning teachers. At ito po yung mga processes na pagdadaanan. Ano po? So yung number 1, syempre, CSC approved qualification standards. Kasama na po dyan sa step 1 na mamaya isa-isahin. Education, training, experience, and eligibility. Lumabas na nga po yung sa civil service, approved US, ang master teacher 1 ay dapat po full-fledged MA. Ang principal 1 dapat po ay full-fledged MA. Kaya nga po nakita natin no, na base performance requirements. Kaya na po papasok yung nila ay CRM and the number 3. Then yung sa selection process, gagamitin po ang DepEd Order number 20, series of 2024, sa higher teaching position. Magmula yan teacher 2 hanggang teacher 7, yung MT1 hanggang MT5. So yan po yung gagamitin. Iba po kasi yung sa school head. Po. Iba po kasi yung sa kanila. Pero sa teacher po ay yan po yung gagamitin na isa-isahin po mamaya. Basta yun lang po yung inilabas na QS talaga ay kailangan po ang MT1. Siyempre, pag MT1 ay full-fledged MA, yung MT1 na maging MT2 maging full-fledged MA, matitenda po kayo sa sa MT1. Kaya, qualification standard natin ay full-fledged MA na po. Kaya yung mga interest sponsor natin, in-evaluate ng division, 7 yung na-qualify sa kanila na ma-reclass. Sa kabutihang palad, may 2 na-approve lang po. No? Alangan namin, yung kasamahan namin from San Roque ay ma-approve ka agad dahil full-fledged MA. Marami pa lang hahanapin parang dokumento. Kaya 2 lang po yung na-approve for principal 1 position. So for school head, yan po. May mga assessment po. Ay, kung full-fledged MA, na-prioritize yung mga head teacher na full-fledged MA. Talagang kaya sila yung nasa listahan. Yung mga ibang head teacher na hindi full-fledged, para sa batch po pa sila pupunta. So, kaya maganda rin na mag-exam pa lang yung for principal's exam, talagang dapat ma-meet na yung qualification standard kasi masasayang lang nakapasa ka. Tapos hindi mo naman na-meet yung QS, paano ka makakapag-promote din? Marami pong in-test sponsor na hindi na-promote. Marami pong mga HT na pumasa. Marami pong mga LT na pumasa. Hindi naman sila ma-promote kasi nga, karma po. So yun.
And then, ang ginagamit ko ng school head ay, ito, nakahiwalay. Iba sila, DepEd Order number 7, Series of 2023. Kung ang teacher ay DepEd Order number 20, Series of 2024, ang school head po ay DepEd Order number 7, Series of 2023. Ayan po. Ang transition period po natin ay ilang taon? 3 years. Kailan siya pinirmahan? July 26, 2024. So, from July 26 to 2024 to July 26, 2027, transition period po. May mga ginagawa ang ating gobyerno, ang DepEd, kung ano po ang gagawin dito sa transition period. Ano po ang ginagawa? Scrap and build. Yung mga item, existing vacant position, with the titles that will form with ACT, to convert po yan saan? Sa Teacher 1, para makapag-create ng maraming Teacher 1. Kaya nag-aapro na ang dito dyan na yung ibang mga item ay i-report po nila. So yan po yung trabaho doon sa HR. Kasi makakaabutan nito, mayroon ng prescribed period para po dito sa scrap and build. Ano po? Lalo po yung matataas ang salary grade na hindi siya naka-align sa ECP, abay makapag-create pa yun ng limang Teacher 1, ay malaking bagay po. Another one. Opo. Ayan. Yung sa retired din. Taon. So sa section 4 naman po, yung 61 to 85, retain in their current position, title, and perform the same function. Yun na rin po. So lalo na po yung ibang, ano po, yung 65 pwede tayong magpa-5 ba yun? Retitle for MT1. Ayan po, yung mga assistant principal, nire-recycle na po nila yung assistant principal 2, principal 1, as long as nakapasa tayo sa exam. So the positions of SNEP, yung dati ay SPED, Special Education Teachers and SST, ayan, babalik na rin po yung sila sa diba sa kanila para from time to time po ay mababasa natin. And hanggang doon na po muna yung ating EO 174, ang ating expanded career program, progression system. Yan po yung ating EO number 174. Ang full implementation niyan after the transition period ay 2027. So hanggang doon na po muna yung ating session 1. Isa-isahin naman po hanggang sa matapos sa mga lahat po. So maraming salamat po sa pag-choose. Pag-assess sa kanilang mga papeles. Okay po? So, those are our objectives. Okay. So, will you give me what is the meaning or what are your initial thoughts of PPSD? Huh? What are your initial thoughts of PPSD? Will you share po? Pinuwag ko ang ating master teacher. Yan, si Maybe. So, yun. Sabi ni Ma'am ay demonstration na guide siya. Demonstration wherein we are going to find out what are those observable indicators to be assessed. Okay? Here po. Dito po kaya. Ma'am. Philippine Professional Standards Board. Okay. PPSD. Philippine Performance Standards for Teachers. Okay. When we say performance, of course, pag sabi natin performance, ano nga ba yung performance ng mga teachers natin sa school? Not only during her stay inside the classroom, but of course outside the classroom. No? Kasama rin po yun.
Okay. So, yan po yung kritika natin sa ating mga guro. Okay. So we have here the national and implementation of the PPST or the Philippine Professional Standards for Teachers, and that is under DepEd Order number 42, series of 2017. So, ibig sabihin po tulad sa natin ni Sir John, matagal na rin po ito. Kung gusto ng isang teacher, maging school head, kailangan maging master teacher 1 siya, at kung siya mamimili, kung siya ay magiging isang principal o magiging master teacher 2, 3, 4, and 5. Okay po? So, yun po yung pinipresenta. At ngayon na po, dibaga nga, ay wala na tayo National Qualified Education, National Qualified Examination for School Heads. Tama po ba? Wala na tayong inquest. Nawawa na ata kahapon. Pero mayroon po tayong assessment. Mayroon tayong assessment for the qualified teachers na pwedeng maging school heads. Ano po? Ano tawag doon? Yung NASH. NASH, okay. So, yun po, assessment na ang nangyayari. So, yan po yung tinatawag natin PPST or the Philippine Professional Standards for Teachers. Okay? Yan. So, what is the Philippine Professional Standards for Teachers? Okay. So, this is a set, no? This is a set of standards that stipulates the professional practice expected to be achieved by quality teachers at every career stage. Okay. Siguro po may kopya na tayo niyan. May kopya na tayo? Sir, kung bata ay medyo nawawala ng gana, pumasok. Ano daw yung number 1? Teacher factor. Teacher factor. Diba po? Pag sinabi natin teacher factor, ay naku, tayo naman din ay ano talaga, nakatingin lahat sa atin. So, with so many issues na nangyayari ngayon sa ating social media, diba? Ang dami-dami nangyayari. At yun nga, ang nire-request nila nila kung baga ay sana malagdagan ang pondo para sa security guard. Para hindi kasi kaya na MOE na may security guard ka na talagang regular na dapat magkaroon ka ng item para sa security guard. Pwede natin itanong sa teacher, no? Sa bawat domain, ano yung ginagawa kong solusyon? Yun din yung sinasabi ko sa division office kahapon. Nag-present kami ng CARLA, nag-present kami ng PhilHearing, nag-present kami ng RMA, ng ELCA, ng NAT 6, NAT 12. After niya, nagpadala namin yung data sa division office, nasa kanila na lahat. Ano naman ang solusyon na gagawin ng DO? Yun sana yung ibigay namin yung pakto. Yung principal daw ng every dito, very education. Ito yung para magkaroon tayo ng division of labor para maging satisfied yung ating mga promotables, yung ating mga teachers. Hindi yung sasabihin na, ay, kasi malakas yan doon kay Ma'am Lee, kaya ang puntos niya ganito. Hindi. Walang ganon. Sinabi ko na, solicit po kami ng ganito, pero sa kanya, iba? Creatively, present niya ng ang aking pupuko ay parang kailangan ng ganito. Kumbaga, nasa diskarte din po yun. Diba? At alam ko magaling kayong lahat. Magaling ang lahat ng school heads pagdating siya. Kapalaan po namin eh. Ha? Kapalaan po namin. Okay, kasama na yun doon. Kaya ngayon, PPTS talaga, report na yung para sa tiga-discredit, deadline na para ngayon ng PPTS. O, diba? Okay na lahat ng is? Parang mga estudyante.
Balik marahirap luhat na ikaw ang paborito kong posisyon. Sa'yo,